Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Nako, mainit na issue itong pag-uusapan natin ngayon. Issue po dito sa PCO. At saka yung parabagang merong martial law dyan sa loob ng Malacanang ngayon. Kasi pambihira, itong isang malupit, matikas na si Eden Santos ay pinatatanggal sa loob ng Malacanang. Ano ba ang pinagsimulan nito? Pag-usapan nga natin to, pagkwentuhan natin kung bakit ba at dapat ba talagang tanggalin siya o dapat ang tanggalin yung Yusek nyo na hindi marunong sumagot, na walang kaalam-alam. Hindi ko alam kung sino ang dapat sa kanilang tanggalin pag-usapan din natin yung issue ng sabong umiinit. Talagang merong senador. Nako. Aguy. May senador di umano daw na dapat magpaliwanag. Patay tayo dyan. At the same time, ay merong isang sikat na influencer. Nako. At yung influencer na yun, di umano, allegedly ipinuno daw na mga tanso influencer. Gago! Malalaman natin yan. Kaya antabay lang kayo, panoorin yung dire-diretso hanggang dulo. Pero wag niyong kakalimutan ang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At kung pwede na rin, baka naman gusto na ninyo magpamembro sa channel na ito para naman tayo ay manatiling independent sa sino mang tao, impluensya o di kaya ay politiko. Importante yan. Yung membership po kasi na yan, ayan ay malaking tulong sa atin para alam nyo yun. Kasi tayo isang simpleng vlogger lang. Tayo po ay kumikita lamang dito sa social media pag video, ganyan-gayaan. So importante na para mapanatili na independent, di katulad ng iba dyan. Dati, nasa kubo lang. Ngayon, nasa condominium na. Kasi bumaligtad siya from dati Duterte supporter, ngayon pinaglalaban niya na si Speaker Romualdez. Tayo, mananatili tayo sa prinsipyo natin hanggang wala na tayo makain. Okay lang. Anyway, kailangan ko na rin naman pumayat. Na high blood na ako. So, kailangan natin ng pero kung kayo naman po ay nais tumulong, ay magpamembro po kayo sa ating channel, YouTube, Banat Bay Channel. Okay, simulan na po natin. Ito na, pag-usapan natin itong nangyayari sa PCO. Kasi nga po, matindi ho yung nangyari. Meron pong bagay na ewan ko kung kinainisan ba nila dahil ito daw si Eden Santos, isang reporter ng Net25. Nag-break daw siya ng protocol. Kasi there was a instance wherein in-interview niya si Marcos. Okay, pero ipapakita naman doon sa video na na hindi naman po siya ang lumapit. Okay? Pero etong si Marcos mismo ang lumapit. Kaya nga medyo tingnan natin, ano ba talaga ang nangyari dito? Okay? Panoorin muna natin to. Ngayon ng Malacanang. Ito, sorry. Ito. Tama. Wait lang. Okay lang. Ito. Unahin natin ito. Ayan, yung statement muna ni Claire Castro. Tama yun. Unahin muna natin itong statement ni Claire Castro tungkol dito sa pagkaalis ni Eden. Ma'am, your statement on the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot. Paano ko naman siya nakita nga namin. At kitang-kita namin, palpak po kayo sumagot. Eto, dito mismo sa interview nito, makikita ninyo sa bandang, makikita ninyo kung paano sumagot etong si Madam Claire, okay? Entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Nakita niyo naman sa video. So,
Yung video na lumapit si Marcos. Sa akin, anybody can ask me question. Really? Really? May time nga na ayaw mong pagtanungin si Eden eh. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, susundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, Really? Okay, We'll see. We'll see. It's We'll a see. categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be. Unang-una ba't naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless... Kasi hindi mo masagot. Ganun lang. Ano? Patanong mo kung ano. Ay, kasi hindi mo nga masagot eh. Kasi nga masyado siyang humihingi ng details. O yun ang dahilan. Na maaari, again, I'm saying na kasi sinasabi niya dito, ano naman ang dahilan ko kung sakasakaling ilabi ko yung na matanggal siya. Ito ang dahilan. This is a valid reason para maipatanggal itong si Eden Santos. Kasi nga naman, binubusisi. Inaalam ni Eden Santos, totoo ba o mali yung sinasabi mo? In other words, hindi siya tanggap ng tanggap lang. Kasi yung ibang mga reporter dyan, hindi naman natin sinasabing bayaran sila, pero parang gano'n na nga, may ibang reporter dyan, na kung ano yung i-feed mo, kung ano yung isubo mo, hindi na itatanong kung ano yun. Basta kakainin na lang. Si Eden, kahit anong isubo mo sa kanya, tatanungin niya muna kung ano ba yung isinusubo mo na impormasyon sa kanya. Sisiguraduhin niya tama. Baka kasi ayaw ninyo ng ganun. Yun ay valid reason. Okay? So, you have the reason. But, I'm not saying na ikaw ang naglabi. Pero yung sinasabi mong wala kang reason para ilabi siya, that's not true. You have the reason. Diba? Meron kang rason. Hindi ko lang alam kung yan ang ginamit mo o ikaw ay talagang humingi na tanggalin itong si Eden. Talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, pero madam, music ka. Okay? Kahit hindi ikaw ang nagpapasya niyan, madam, kalokohan po yun. Bakit? Huwag mong kakalimutan, ikaw ang nagli-lead ng press briefing. So somehow, meron kang power. 'Di ba? Yung mali-mali kasi ma'am yung yung inyong yung inyong argumento. Una, na wala kayong dahilan. Meron. Diba? May maaari kayong dahilan. Hindi ko lang alam kung ginamit ninyo. Pangalawa, sabihin nyo wala kayong power dahil di kayo secretary. Yes, you do not have the power, but you can say it to your secretary. Naku, ito isang taon to, mabubuking tayo. Doon sa mga binibigay nating impormasyon na mali-mali. So, meron kang influence, ika nga. May influence ka. hindi naman po ang may hawak ng Maro. Tayo'y press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Iba ang wrong sa fake news? Si madam, makagamit lang ng term, hindi mali-mali naman. Hindi ko maintindihan kung abogado ito. Kasi yung abogado, kailangan tama talaga yung term eh. Hindi ibig sabihin na mali. Kung sa tingin mo mali at sinasabi mong mali kayo, hindi ibig sabihin fake news na kaagad yun. Maaaring mali lang. Mali kayo. Mali yung opinion nyo. Ibig sabihin fake news na kaagad. Madam naman, ang fake news, sasabihin mo na, ito, nag-imbento ka, gumawa ka ng yun ang fake news. Pero yung opinion namin, na kaya datanggal o matatanggal itong si Eden, it's because of you, yun ay opinion. Hindi mo masasabing fake news yun. Pwede mo sabihin, mali ang opinion mo. Kasi ito ang dahilan. Yeah? Basta magamit lang yung term eh. Ma'am, last na, may update na po regarding the status. May decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Ayo. Diba ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam. Kaya naman, dalawang reporter nagtanong.
Dalawang reporter nagtanong, sinagot niya. Eto, susunod. But just to be clear, you don't have any personal issues against Oh. Pangatlong tanong. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Oh, tinan mo ito ang ganda nito. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit ano sinasagot ko yan. Walang Oh, kahit ano daw, sinasagot niya. diba? So, sir, pwede niyo bang sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo po Ayan na si Eden Santos, nagtanong na naman. Oh, ma'am, kanina may tinanong ako, bakit hindi niyo ako sinagot? Yun yung may tinanong siya, yung kinikwento ko kanina na may tanong siya na hindi siya sinagot. Tingnan niyo sabi niya dito, lahat daw kayo sinasagot. Lahat daw dito, walang problema kay Eden Santos. Lahat naman daw sinasagot. Tingnan mo sagot niya dito. Hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi dati Diba? naman po tinatanong. Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Pinatigil na kagad siya. Thank you, sir. Kita nyo, sinut off na kagad siya. Tanong nyo na sa PCO. Ikaw yun Kita nyo? Nung si Eden na nagsalita. Sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi dati Diba? naman po tinatanong. Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Thank you, ma'am. Thank you. Gago! Kasasabi lang niya, lahat daw sinasagot, pero ito, hindi niya sinagot na naman. Kita nyo Kita nyo talaga kung gaano ka masasabi nating ayaw niya talaga kay Eden. Yun this is an evidence na ayaw niya talaga kay Eden. So yung mga picture na lumalabas na may payakap-yakap pa siya, hagoy! So, yung tanong na meron ka bang kinalaman, nilabi mo ba? Sa tingin ninyo, hindi, eto, kayo na lang ang sumagot. Hindi na akong sasagot. Sa tingin ninyo, talagang nilabi ni Madam Claire Castro na matanggal etong si Eden Santos? Kasi sinasabi ni Claire, walang problema, magtanong kayo na magtanong. Nung nagtanong na si Claire Castro, kita nyo reaction niya. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Isulat nyo dyan sa baba. Babasahin ko yan. Isulat nyo dyan sa ibaba. Ano sa tingin ninyo ang nangyari? Talaga bagang etong si Claire Castro ay galit dito kay Eden Santos dahil nabubuking ang kanilang propaganda? Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Walang